Mother's Month episode na ito, House of D opens its space for the most honest, raw, and heartwarming conversations about motherhood. This is not just celebration, it's confession and reflection. Mahirap maging nanay, pero para sa nanay, walang mahirap para sa anak at sa pamilya. Kaya naman in this episode, allow our family to share with you the lives and insights of the most important moms and ladies in our lives. Si Mama D, Mama Danica, and Mama Tin. Wow! Yes. Wow! Mama Tin. Ito na. Di ko na papatagalin. First question for Mamo D. Sa akin ba yun? Oh. Ano ang pinakamahirap na experience sa buhay mo bilang mama? I think yung pinakamahirap na experience sa buhay ko bilang mom is yung mga teen years ninyo at ako'y single mom. Teen ba ang mahirap? Starting from 12 up, Uh, na nag-iisa ako. challenging. Oo, kasi syempre, nag-iisa ka, parang feeling mo you're disciplining your children alone. Eh, yan yung stage na you were both looking for your identity. Eh. And sa lahat naman ng teeners, yun yung time na hinahanap mo yung identity mo, parang sino ba ako, sino magulang ko, anong purpose ko sa earth. Yun yung time na nagiging rebel ka without a cause. Ay, Hindi, si Oyo din, Rebel. dumating din sa buhay niya na gusto niya lang mag-rebel, di na wala namang dahilan. Wala lang, gusto niya lang maging rebel without a gusto lang cause. niya magpaputok sa loob ng kwarto niya. Oo nga, nakakainis yung mga tinataling ganun. Triangle, Sa doorknob, triangle. tapos biglang pagbukas mo, pak! Ewan ko ba, nasa buhay yata ng bawat anak na lalaki na iprank ang nanay. But anyway, yun yung pinakamahirap sa akin kasi hindi na sila bata, hindi pa rin naman sila adult. So tinitimpla mo yung disiplina kasi iba naman ang disiplina kay Oyo, iba din kay Danica. Yun yung pinaka-challenging sa akin. Oh, yeah, totoo, iba. Ako naman ang tanong ko sa inyo, when did you last feel like you were failing, that you were not enough, but then push pa rin? You kept going on anyway. Tin. Dumadating sa buhay ng mga bata na nag-iiba sila. Like, sometimes hindi mo naisip or hindi kami prepared. Diba, teenagers na rin yung dalawa namin. Sometimes pag iniisip namin, wait lang, saan ba tayo nagkamali? Yung mga paalala natin sa kanila, yung parang trinay naman namin yung best namin. Like, we did our best. Diba? Pero may mga times na nako-confuse pa rin sila. May mga times na parang kailangan nilang ma-secure more. So, minsan iisipin mo na, wait lang, are we failing? Or, diba? Or talaga bang kailangan lang nila to daanan? Season lang ba to na pagdadaanan dahil kailangan may matutunan sila from this? So, ganon. Pero syempre, may times na nakakalungkot kasi hindi naman kami absent parents. Hindi naman sila rebel, okay? But meron silang, syempre, Parang nag-iiba yung views. nag-iiba yung perspective in life. Yeah, she grew up because of siguro social media influence. But they're not even, parang hindi naman nga sila nagsusok. wala naman silang O mga pero cellphone. siguro mga cousins, friends, parang bakit sila ganun? Bakit kami ganito? Maybe. But Hormones. Hormones, Yeah, it can pwede also be rin. that, no? Yun, so may mga ganun lang na parang wala, talagang you just have to keep going na, Lord, please, ikaw na lang. Ikaw lang talaga, sa'yo lang kami kakapit kasi wala namang ibang kakapitan. Kasi tinatry naman namin gawin lahat para, i-secure sila, yung love, yung identity nila kay God, identity nila sa amin, di ba? Pero yun na nga, meron pa rin, may mga nakakasingit pa unti-unti, may mga attacks pa din. So susubukan yung limits mo. Susubukan Hanggang ng saan limits kaya mo, si kung Mami? Hanggang saan si yeah. Dada? Ikaw, meron Oh, ka no. bang gusto? Parang, Sasagutin, di ba sasagutin din ni ate yung question na yun? Oo. parang walang gusto Same i-share si naman. Oyo. Kasi mga nanay nga. Mga Kayo nanay pala. muna. O, sige, okay. Sige lang. Same naman, nakaka-relate din ako kay Tin, tsaka kay Oy dun sa part na yun na ako especially ito yung nag-teens na yung two older ones. Tapos, kunwari may pinagdadaanan sila or yung feeling mo, bakit mo pa naisip yan? Yun. Tinuro ko na yan sa'yo. Bakit it's more painful kasi pag nakikita mo na na-hurt yung anak mo, mas doble yung pain sa Sa'yo, anak.
Doble yung pain mo sa kesa sa nanay. anak mo. Oo. Ah, Doble yung kesa sa pain when you Oo. see them na, like, kunwari, yan, sila Kayla, sila Mick, parang they're starting to find din yung identity nila. Tapos, syempre, nagkakaroon din ng failures. ganun. failures and struggles, 'di ba, na may mga bagay na, let's say, nagawa sila na, Nagkamali sila. oo, na I really get hurt. And may times na ganon, yung binibit up ko yung sarili ko na, bakit ba ganito? Ano ba? Yung ganon, yung... Kulang ba ako? Oo, di ba? Ganyan. Remember, I was here, tapos Yeah. yung there was something that we were going through, 'di ba? Pero ang sinabi lang, galing din ni Lord kasi nung time na yon, I was here. Oo. Tapos na-notice niya na I was so tense kasi like there was like something na Was bothering you. Oo, yeah. Then I Tas- asked her, what is it, Nix? Oo, sabi niya, alam mo, hinga ka lang muna. Sometimes you need to take a step back. Hinga ka lang and trust God na maayos din yan. Pero alam mo, doon ko na-realize na hindi naman pala ako nag-iisa sa struggles ko noon. Kasi, na-experience nyo rin the same struggles eh. Para bang kung titingnan ko, hindi naman nagkulang sa pangaral. Pero I think it happens na may phase talaga ng buhay ng bata na pinagdadaanan nila yun. That's part of their discovering themselves. Anong talents ko, anong skills ko, sino ako kay God, sino ako sa pamilya. Am I important? Am I loved? Di ba yun yung time na marami silang questions. So, minsan nga parang sabi ko, Danica, na-experience mo na yung na-experience ko noon. Oo. Di ba? Nabanggit mo. Yeah, oo. Pero totoo talaga, no? Okay, so ano naman ang pinaka-silent struggle ng motherhood na hindi nakikita ng iba at minsan kahit yung mga asawa natin hindi nila napapansin? Yeah, alam mo yung silent struggle ko noon, minsan ito aminin ko, there were times na talagang todo trabaho ko, yung araw ginagawa mong gabi, yung gabi ginagawa mong araw just to put food on the table. I mean, okay, nagbibigay yung daddy nyo, pero kulang kasi hindi naman ako kasali doon sa binibigay eh. So I have to support myself also. Pero yung sabihan ka ng anak mo na, you're never here, you're always out. Paano kung hindi ako magtatrabaho? Anong kakainin mo? Anong susuotin mo? Anong ibabayad natin sa tuition fee mo? Parang, ang sakit, di ba? This is my struggle. I'm working. I don't want to be at work all the time. Gusto ko rin magpahinga, pero kailangan kong gawin. And sana, maintindihan mo na struggle ko to, masakit man, pero mas masakit yung sinabi mo kasi parang hindi mo nakikita yung pagod ko. Hindi, tsaka that time, kahit nahiwalay na kami, parang hindi ba to nakikita ng daddy nila? Nakawawa naman ako. I'm working so hard. Yun yung silent struggle ko na parang you want to work, pero hindi din pala na-appreciate ng anak mo kasi ang hinahanap niya, Iba. yung hug mo, yung embrace time mo, mo. you're never here. Di ba naiintindihan? Actually, na-realize naman natin yun, Te, di ba? Nung lumaki na kami. Nung lumaki na kayo. Nagkaroon na rin kami ng Yeah. Kanya-kanyang family. Kanya-kanyang family. Doon namin na-realize how hard it is na kapag, lalo na pag single parent talaga. Lalo na sa nanay, di ba? Ang hirap din sa totoo lang. Di ba parang, naalala ko na, naaasar tayo dahil puro shooting si mama, yung mga ganun-ganun. Pero, paano nga naman tayo mabubuhay kung Eventually. hindi siya nagtrabaho? Kaya di ba there was a time dinadala ko na kayo sa taping, sa shooting para wala na kayong masabi. Si Edmund. Ito na naman si Oyo kay Edmundo. Isip na naman. Meron kaming ano ba yung Movie na ni Tito ginagawa Eddie with Tito Garcia. Eddie Garcia. Eh, nag-pictorial sila na sexy pictorial. Mali ka din na doon mo kami pinapunta. Siyempre, nagulat kami. Siyempre, wala akong choice. Dinadala ko sila. Inaamoy-amoy yung leeg ni Kasi mama. yung mga posing nila, parang, Inaamoy yung leeg ni mama. yan! Hindi, syempre nakita ng mga bagets. Eh, yung name ni Tito Eddie Garcia doon, Edmundo. So kami noon, nandun kami sa gilid, nag-welcome kami. Edmundo! Naalala mo si Tito Eddie, tinatawanan niya lang Alam mo, tayo. tawa ng tawa si Diba? Tito Ed. Buti tinawanan na lang sila. Pero galit na galit yung dalawa. Gusto nilang girahin si Tito Ed. Sabi Diba, ko, ano ba kayo? Edmundo? This is just make-believe. It's not real. It's just real. make-believe. It's just, Acting. It's practice lang. It's acting. No! Edmundo! Gumagano Gusto niyan sakalin si Tito Okay, Ed. mabalik tayo. Ano yung pinaka nakakaubos ng pasensya ninyo as a mom?
Sa mama, baka Wait, sabihin teka. nyo, Wala pa silang as a silent wife. struggles. Dapat sagutin Ang nila yung silent struggle mo daw. Anong silent struggle mo? Pag yung ginagawa mo na lahat, pero hindi ka na-appreciate, or should I say, hindi naman sa hindi na-appreciate, but yung hindi Kulang sa appreciation? hindi na ipapakita yung Yeah. appreciation. Ayun. Kasi for sure, na-appreciate naman, pero Yeah. hindi napapakita. Minsan hindi nila alam na all we needed was a hug or thank you, Yeah, Han, thank sarap you. ng luto Oo, mo. mga Kamusta ganun ka lang. naman? Oh, di Parang ba? ganun. Oh, thank you, Han. Sarap ng ginawa mo. Thank you, inayos mo yung camera. Thank you, love. Di ba yung ganun? Yun lang naman eh. Yun lang naman. Pero walang appreciation. Yeah. Ako Ikaw, yung, di ba Danica. kasi sometimes yung schedule ni Mark, minsan can get really busy. So may time na kunwari, everything sa bahay or sa mga bata, ako. Not all the time, but may times na ganun. So may ito example, isang scenario na Mick had a game, and then, parang ang layo, kunwari Marikina yung sa kanya. Parang ganun eh. Tapos, hindi, nanggaling na ako kay Kayla ng morning, tapos takbo akong Marikina. Yung ganun. Tapos, umiiyak na nun si Luke kasi ang init sa venue na delay. So, yung feeling mo na tinuhog Galing kang mo na Pasig. tinuhog mo Tinahitahi na mo na yung lahat, oo. lahat ng schedule. Tapos, pag uwi mo pa, syempre may maliit pa na i-check mo. Kasi malayo yung gap nung huli. Yeah. So, Oh, hindi... Kasi Luke is only 3, no? hindi namin na ano yung, one activity, all the kids. So, kunwari, natapos ako kay Mick, natapos ako kay Kayla, meron akong laging... Activity pa for the Oo. little So, boy. yun yung minsan silent struggle ko na. Tapos, kunwari, tatawag si Mark na, bakit parang pagod na pagod ka? Tapos ako sabi ko, hindi mo nakita yung buong araw ko. Hindi mo nakita yung buong araw ko na yung hindi mo maalala. Kasi minsan isip nila na pag sa house ka, Relax lang. tutulog ka lang. Sabi ko nga, hindi ko nga maalala yung last time na nag-nap ako. Yung gano'n eh. Makaka-relate dito yung mga nanay na nag-aalaga din ng mga anak. So, yun lang naman. Not that I complain, but siguro it's a silent Yung mga struggle na. na hindi na Napapagod silent lang. ngayon. Oo, hindi madali yun yung Oo, back to oo. back, tapos Siyempre. nagkasunod-sunod pa sila. napapagod lang. Not naman all the time, sometimes. Yun na. Yung question mo. Yung nakakaubos ng Nakakaubos ng pasensya Nakakaubos ninyo ng as a mom. pasensya. Pinaka nakakaubos ng Eh di pasensya. syempre yung mga pasaway na Yeah, bata, yun kapag nga. sinabi mo Hindi ng hindi, nakikinig. pero mapipilit pa rin. Briba, Kunyari, sinabi tinatamaan mong, ka. kunyari, sinabi mong hindi pwede mag-sleep over. I want! Hanggang sa, umalis ka lang, umalis din. Hindi mo pinayagan pero tumakas. Hindi ko pinayagan pero tumakas tapos hinanap mo pa, hinanting mo pa sa lahat ng mga bahay ng mga friends. Finally, nakita mo right there and then, hi! Aawayin mo yung mga kaibigan kasi hindi ko pinayagan tong sleepover na to. Correct. Yan. Oo, Doon wala ako pang cellphone noon. O tsaka yung mga yung Diba? bago kotse mo, and ipupulupot lang naman sa poste ng Grabe yung village. pinulupot. O, di ba? Yung mga ganon. Ikaw? Yun lang din same, disobediences. Yung mga disobediences, tsaka yung mapipilit, yung tatanungin, kunyari, tinanong na ako, nag-no na ako, tatry pang tanungin Ask sa... Dada. Baka naman maawa. Beke naman, iba baka yung bakas desisyon. makalusot. So ako, ginagawa ko, wait lang, or sasabihin niya, kunyari sa akin, did you ask, kunyari, nagpaalam sa akin, did you ask Dada na ba? Pag sinabi, no, kasi Dada will say na, ask you eh. No, Dada has the last say. So siya ang mag-decide. Pero kung kutsabahay mo na si Oyo na, Alam naman niya kasi namin. kailangan ko anong desisyon ko, pareho tayo. Alam niya yon na siya naman, ipapasa na naman sa akin. So ang ending, hindi na ako makaisip. Ikaw Ask your naman. mom. Ask your dad. Oo, parang ikaw naman magdesisyon. Parang gano'n. Ikaw. Yun din, same. Pag sinabi mo tapos ikukulit at kukulitin Kukulit ka pa. pa. Tapos isi-circumvent pa yung rules eh. Yeah. Parang ito yung rules ng bahay, pero isi-circumvent pa, gagawa ng paraan. So ngayon, instead of, syempre, magalit ka sa kanila, pagalitan mo, kailangan mo na namang iupo sila at i-remind sila why. Why we're doing this. O ba't hindi po pwedeng ganyan? Kahit minsan nakakagigil na kasi paulit-ulit na Ang lang yung kulit. explanation. Pero you really have to do it kasi parang ayaw mo naman na i-take nila na lagi na lang galit si mama, lagi na lang galit si dada. Hindi naman kasi ganon. Pero kasi yun ang yun. Same. Over and over. I-remind mo. Okay.
Tapos pumitik ka na. Di pag Oo. pumitik ka, naalala ko, ang kulit. Kunwari si Mick, ang kulit. May gusto siya, pilit. Tapos biglang, what? Parang kunwari pumitik na ako. Why are you so pressed? Pressed? Why? Kanina ka pa! Yung gano'n. Tapos para sila, why are you so pressed? Ganun yung pagkasabi. Grabe. Tapos sabay pag dumating ako sa bahay, you know what, Mama D? Mom is always angry, you know? She's so stressed. Pressed ang term nila. Pressed. Pressed. Oo. Pressed. Bagay, may mga Pressed. bagong terms yung mga Tapos bata. meron ngayon. naman yung stress na stressed ka na, di ba? Or kasi ang dami nang nangyayari. Tapos yun nga, may mga disobediences, tapos may mga ganito, may mga konting palusot. Tapos sasabihan ka na, Kiel, Mama, calm down. Calm down. Anong calm down? Di ba? Alala mo, sabi ko, huwag mo kay calm down, calm down. Oo, totoo. Huwag mo ko calm down ka dyan. Pagod na ako. Pero ito naman, ano ang pinaka most chaotic mom moment na biglang nauwi na lang sa tawa? Ayun, yung sila Oyo, yung pinulupot nila yung brand new CRV dun sa poste ng Ayala. Tapos, alalang-alala ako, akala ko nasaktan yung anak ko. My God, itakbo sa ospital. Tapos ketchup. Naglagay ng mga ketchup para maawa ko na kunyari dugo. Duguan. Tapos nung galit na ako, tawa to ng tawa, Mommy, it's just ketchup. Umiyak ako. Tapos ang ending, tumawa na lang ako. Para bang grabe tong anak ko. Nakaisip ng ganong gimmick. Maglagay ng mga blood Grabe. effects. Oo, so wag kang Dami rin, ano. wag kang magtataka kung may makukulit tayong anak. 'Di ba? Sabi ko, ako hindi ako makulit. Very behave ako nung bata ako, ikaw. Grabe. May ganun ba kayo, yung chaotic moment na nauwi sa tawa? Ako, ang nauuwi sa tawa palagi, pag si Oyo yung nagwa-wild na sa galit. Grabe naman yung Hindi, totoo yung sa asar niya. Paano ba siya mag-wild? Tapos bigla sabi ko, grabe yung reaction mo. So, matatawa na lang ako na parang, grabe yung reaction. So, tatawa na rin yung mga bata. Ganyan. Pag So, napuno yun, na pag siya. punong-puno na siya, tapos siya na yung Napupuno parang na. nagiging Hulk na siya minsan. Ayun, Grabe parang naman ako, yung Hulk. grabe. So kung meron kang stage na paborito mo at gusto mong i-freeze, Yeah. anong stage ng mga anak naman ninyo ang gusto nyong i-freeze? Yung newborn. Oh? Sandali, para Newborn sa Kasi akin. wala Para siyang sa ginagawa, akin, nakaganon newborn. lang. Hindi, nakaganon lang din Ayaw ako. ngiti ng newborn kasi siya hindi siya natutulog. Kaya nga, pag Hindi, kasi freeze, Nakaganon lang daw yung Ha? Bakit? Ba't gusto mo ng newborn? Hindi, ewan ko. Kasi ang sarap nung amoy nung hininga. Alam mo yun, parang hindi sila bumabaho. Oh. Tapos tuwing hihikab na ganun, Aamoy aamoy mo yung bibig. Totoo. Yeah. Pero kasi yung mga nanay yung bumabaho. Kasi breastfeed ka lang all day, tapos iyak ng iyak, Oo palit ng nga. ganyan. Hindi Wala ka ka na ng minsan time makaligo. maligo. Tsaka may ano, di ba? Yung parang, anong tawag doon? Yung ano yun? Postpartum? Yung postpartum na, ewan ko Oh, may mga iba kasi nangangamoy. talaga. Ay, hindi Ay, naman. mga hindi postpartum naman. libag. Hindi libag. Yung parang Hindi, di ba? Grabe naman Odor, yung body postpartum libag. odor. may odor. May odor ba ang postpartum? Ako, nagka-odor Ay, ako. ba't ako wala akong ganun? Ito, hindi Baka naman. hindi mo lang naman naalala. in-odor to. Ay, thank ba you Lord, talaga? hindi naman daw ako inodor. Oh. Hindi. Talaga. Yun lang na Ako hindi, hindi, yung hindi naamoy ka ko yung sarili ko. magkaroon ng time na magbanyo ng peacefully. O makaligo na- ng Yeah. matiwasay, di ba? Oo, yung magte-take ka ng time na magaligo, magmuni-muni, hindi. Lagi ka, nagmamadali. Di ba? Magbanyo, magmamadali ka. Well, yung experience ko with all the kids talaga, sa banyo kasama ko sila. Yung Sabay-sabay morning kayo routine. maligo? Nanonood Yung na morning lang routine ko, kasi- in the morning. Morning routine ko, bibit-biting ko na, tapos doon na ako. Gaganon. So ano nga stage ang gusto mong i-freeze para mas relax sa'yo? Ano yun? Kung yung medyo mas relax na, yung stage ngayon ni Teo, yung nakakalakad Nakakalakad na. yung kahit na ano pwede nang kainin, yung less preparation na. Ay, pwede Kasi- na siya maglaro by himself. Kaya na niya, pero babantayan mo pa rin. Pero at least yung hindi ka na prepare ng sobrang kung ano-anong food, kailangan mo maging creative. Kasi lahat kinakain niya na ngayon eh. Yun, tapos nakakalakad na. So pwede mo nang hawakan sa kamay, hindi naman laging pabuhat. Ikaw, wala anong gusto mong stage ang ma-freeze? Si Luke Ano kasi ba? parang overactive eh. Parang takot na takot ako pag nandun ako sa bahay nila. Pag nilundagan ako nito, ako yung mahuhulog. Mahuhulog ka talaga. Ang bigat ni Luke. Bigat Diyos ko. niya. Parang mas mabigat pa sa isang sakong bigas. Grabe. Hindi, ang bigat Ang laki niya. kasi niyang bata. Ang laki niya. Ang tangkad. At saka Alagain. minsan di ba, tuwan-tuwa siya sa'yo, biglang, Mama di, pak! Sasapakin ka niya. Pero for him,
Play lang yun. It's play. It's Hindi, tsaka nang excite lambing. nakita mo yung nang gaganon. Yung parang bull na ano. Masakit eh, dahil ang laki niya. So, anong stage ang gusto mong i-freeze? Siguro ako, kay Luke siguro, kahit may kulit stage, cute din yung stage na to eh, dahil nagsasalita na and all. Doon sa dalawang malaki, ang na-miss ko yung, nung pandemic, although natatakot tayo nung pandemic, pero I remember, lagi sila natutulog sa room namin that time. Kaya Mark got that big bed, remember? Para kasya kayo. Oo, Ang tapos- laki nga ng kama niya. Oo. Parang king, twice a king. Oo, so parang Laki. yun yung purpose nun eh, na wala pa kasing Luke nun, sama-sama kami apat, tapos we were just watching together, playing games, parang sobrang solid nung time na yun. Pero kagabi din, nag-grocery kami, Mick was driving, and then si Kayla kasama ko, kaming nag-aano. Tapos tinitignan ko yung dalawang malaki na naglalakad. Sabi ko, ang sarap din nung stage na to na nababarkada ko na sila na eto kasama ko na, tapos si Kayla nakakasama ko na mag-workout. Yung parang, Yeah, that's ang true. sarap din nung stage Maganda na rin yung yun. stage na Oo, gano'n. Meron parang, ding masasarap na stage. Actually, marami Oo, naman eh. yung naman. masasarap Hindi mo na rin stages. masabing one, ano Yeah, lang eh. hindi. Yun na nga. Totoo yan. Kasi ang sarap nga din naman nung independent na sila. Di ba? Yung hindi mo na kailangan pakainin, bahala na sila magluto, Yung nakakatulong na maligo. sa'yo. Di ba? Although, Pero yun, may syempre, times na mamimiss mo pa din correct, yung mamimiss mo baby. yung kailangan na kailangan ka rin. Yung clingy sila. Kasi ngayon, parang minsan ayaw ka na nilang kasama. Di ba? Or may kanya-kanya na May kanya-kanya ng schedule. lakad or ano. Totoo. So what did motherhood teach you about yourself? Motherhood taught me a lot about myself na yung akala ko ito lang ang kakayahan ko, yung pala kaya ko more than that. Yeah. Parang Stretch ka talaga eh. na-realize ko sa sarili ko na resilient pala ako. Pag kulang yung pera, kaya kong i-budget. Pag sobra naman, kaya ko ring gumawa ng budget at may tira for a rainy day. May tira para sa travel. Doon ko na-realize yun. Tsaka, kaya ko palang i-reinvent ang sarili ko. Kung halimbawa, hindi panahon ng mga magagandang shows ngayon para sa akin. Kasi di ba nauso yung mga pene movies, mga super sexy. ST movies. So parang, and then I was able to reinvent myself to go corporate. Parang, lahat pala magagawa mo para sa anak mo. Doon ko na-realize na iniisip mo mahirap. Pero pag inisip mo na para sa anak mo, walang mahirap eh. Kaya mo pala. And then even if you think na hindi ko na talaga i-forgive ito, hindi. Ayan, ang lumipat ako dito, nabasa namin ni Danica yung mga letters niya. Siguro 4 yun na, please mama, last na talaga. Please love me again. So kahit na sinabi mo na, hindi na, out ka na sa akin, ex ka na, hindi. Kaya mo pa rin mahalin din uli kasi anak mo eh. Oo naman. Hindi mo talaga matatalikuran. Ikaw. Ako naman, they say na, yun na nga, mother's love is unconditional. Totoo naman yan. Pero dito ko rin na-realize na mas grabe yung pagmamahal ni God. Yeah. Kasi ako, napipikon ako, sumisigaw ako. Pero 'di ba hindi mo naman nafe-feel yan eh kay God. Kasi si Lord, puro lang pagmamahal, pasensya, forgiveness, antayin ka niyang lumapit sa Kanya. 'Di ba? Hanggang ma-realize mo na ganito, na nandiyan lang siya, inaantay ka. So parang sabi ko, grabe ka God. Kasi kung ito, nagagawa ko na bilang nanay, masobra ka. Yeah. Sobra ka. Tapos lahat ng tao nagre-rebelde, lahat ng tao dinidisrespect siya, lahat ng tao minamock siya, pero nandiyan ka pa rin. So sabi ko, grabe Lord, ang tindi mo, iba ka magmahal. Totoo. Yun lang. Yeah. Ako, yan. Ang na-realize ko is, I remember when I had Mick, sabi ko, di sobrang love na love mo, di ba? Panganay sa kusyak, sabi ko, paano kaya pag nagka-second ako or more? Sabi ko, kawawa naman. Yung feeling mo, nabigay mo na lahat dun sa panganay. Pero hindi pala. Kahit magka-second child ka or third child, hindi na uubos yung pagmamahal ng puso ng nanay. Parang overflow lang siya. Tas same ng level. Wala naman, ay mas love ko. Hindi. Ay, alam mo, that's true. Na-realize ko din na, for other people, may mga favoritism sila eh. Sabi ko, Lord, wala akong favoritism. As in, with all honesty, 100%. Iba-iba sila ng character, iba-iba sila ng ano, but
I love them all the same. Yes. Yung gano'n, yung tindi ng pagmamahal mo, pare-pareho lang. So sabi ko, hindi pala, sa experience ko, hindi pala totoo ang favoritism. Or hindi na uubos yung Pagmamahal pagmamahal mo. talaga ng mom. Ako ang isa ko pang na-realize is, wala talagang one size fits all Totoo. sa mothering. Iba-iba pa rin. Hindi mo pwedeng gawin yung pagmamother mo dito sa anak na to the same as dun sa isa. Kasi this other one can be more needy pagdating sa hugs, mas gusto niya tactile, touch, embrace, ganyan, kiss. Yung isa naman ayaw, pero gusto niya ng kausap. Yeah. Totoo. So, 'di ba, parang titimplahin mo kung ano ba kayang parenting style ko kailangan? dito, 'di ba? Parang dito pala iba, dito iba. But you love them all the same. And they also express their love differently. Totoo. Like si Oyo nun, his way of expressing love to me before was may card siya, may mga sulat siya, may mga painting siya, may mga drawing siya na, Mama, I love you, tapos may drawing siya ng mommy and siya. Ganyan yan. Si Danica naman, mas talk. Mas touch me, hug me, mami. Gusto niya yung nakapulupot sa kama kahit na hindi ka na makahinga. Nakapulupot siya sa'yo ng parang as. Ako naman, hindi ako makahinga. Pero iba-iba iba-iba talaga. But then anyway, talking about that, di ba, anong parenting style kaya ang nakita ninyo sa akin na nadala ninyo ngayon as parents? Yung pagiging disciplinarian. Yun, naisip ko rin yun. Yun talaga yung dinala ko na hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin sa mga bata. Bakit mo nadala yon? Sa tingin mo ba effective yung pagiging disciplinarian ko? Ikaw ang dapat tanungin. Sa tingin mo ba effective? Well, sa tingin ko naman, dahil matino naman kayo, di ba? I mean, nag-asawa naman kayo pareho sa tamang panahon, hindi dahil nakabuntis o nabuntis. At the end of the day nga, alam mo yung pag iniisip ko, going back, ang dami talagang kalokohan eh. Ang daming, di ba, yung rebellious stage. Alam mo yun, pero babalik ka rin dun eh. Maaalala mo pa rin. That's why alam ko na totoo yung salita ng Diyos. Kasi sinabi niya, train up a child the way he should go. So that when he grows up, he will not depart from it. Oo. And I think naging totoo yun sa buhay namin ni ate na we never departed from it. Parang, medyo Nalihis. nalihis. Konting, May, turns. kumaliwa, kumanan, pero dire-diretso pa rin dun sa path na tinuro mo sa amin. Alam mo Saka yun? may seeds na kasi, may natanim ng mga seeds. Alam mo yun, hindi So, yung perfect, di ba? Hindi perfect. Wala Ang namang daming parent na talaga. perfect eh. Like they say, you always parent according to the way you were parented. But then, you also get to realize na, kulang ako sa hug sa nanay ko, ito, bubuuhin ko sa kanya. Hindi mo naman gagawin exactly. Ikaw, ano bang parenting style ko ang nadala mo sa parenting mo? Siguro yung, kasi like si Mick, lagi niya sinasabi sa akin, minsan nako-compare niya ako na, parang minsan sabihin niya na, I feel naman you can buy this eh, kaya mo pero ayaw mo. Why are you like that? Parang minsan tinatanong niya na parang, bakit ako ganon? Sabi ko kasi, dapat, parang like, kinukwento ko sa kanya na, dati hindi ko naiintindihan si mommy, di ba, na, damot naman ito, bakit ito lang yung binigay? Mga ganon, di ba? Pero, may training palang kasama yon na, hindi dahil marami kang pera, Go ka lang ng go. oo. So, in-explain ko sa kanya. Syempre may time na di pa nila naiintindihan, di ba? So, explain ko, kasi ganito, okay, meron nga tayong ganyan, pero imagine mo, may babayaran tayong ganito, may babayaran tayong ganon, bla, 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 bla. So, kung hindi mo pa naiintindihan, dahil hindi ka pa nagbabayad ng bills, Yes. sabi ko. Ano naman reaction niya? Wala, quiet lang siya. Pero, yung, I don't know if nako-compare niya, baka nako-compare niya sa iba na, sige lang, psh, 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 psh. Oo. Sinasabi ko sa kanya, hindi ka naman din kawawa. Hindi ka kawawa, sabi Kasi ko you sa also kanya. have a lot of shoes. Yeah, well, hindi. Some shoes kasi bigay sa kanya eh. And okay. some he buys, di ba? Oo. Yung mga bigay namin, konti lang yun eh. Parang, hindi yun eh. Yung ibig ko sabihin na, nakakanood ka, may TV ka na, yung, that's Unlimited my point. internet ka, may unlimited Oo, aircon, oo. unlimited hatid sundo, gasoline, Yeah, parang unlimited food. Hindi lang laging, may times na, we can, parang medyo easy tayo sa budget. Pwedeng mag-splurge ng konti. May times na nafe-feel niya na nagtatighten ng belt. Tas
I remember him asking me that, why are you like that? Parang, I know that you have some ganyan, you and that. Sabi ko kasi, wag mo isipin yung ngayon lang. Kunwari, future. Parang feeling ko yun yung nakuha ko sa kanya. Ano naman yung mga gusto nyong maalala ng mga anak ninyo tungkol sa inyo? Shucks, ayoko maalala yung mga sigaw ko sa kanila. Grabe ka lang. Kasama Grabe talaga naman yung yung mga mga sigaw. Dapat yung kalmado lang si Mama, gentle. Dapat ganun yung maalala nila sa akin. Gusto kong maalala nila na lahat ng ginagawa ko out of love. And yun na nga na si Mama, godly principles ang tinuturo niya sa amin. Hindi naman yun parang imbe-imbento lang or walang pinanggagalingan. Respetado, syempre, may conviction, may dignidad. Yung mga bagay na hindi mo mabibili ng pera. Ako gusto ko lagi din nila maalala sa akin yung si Mama yung unang, well, apart from God and their dad, di ba? Yung unang nagmahal talaga sa akin na, lagi ko sinasabi yan kila Mick, kila Kila dun sa 2 older ones na ako yung laging cheerleader ninyo. Di ba? Na, kasi siguro minsan nasasanay sila na nandyan lang ako. Pero, balang araw, marirealize din nila yun na, di ba? Oo naman. Na yung care mo, yung time na, di ba, it takes time. It takes time din na para magawa yung mga bagay-bagay na yun. Siyempre kay Luke din, na kahit ano na ako, 40 na ako nung nanganak ako sa kanya, 41, di ba? Talagang ginol ko talaga na magpapaka-healthy ako para lumabas ka lang ng Healthy Ng rin. healthy. kakayanin ko. Kahit may mga tao nagsasabi nung time niya na, Risky na. hindi mo na kaya yan. Naman sinadya. Ako, ang gusto ko lang na maalala ni Oyot ni Danica is, first, a mother will never want you to do something that will hurt you. Whatever we tell you to do, whatever we teach you is always for your own good. I may not be perfect. I parent according to how I was parented, but if you're a work in progress, so am I a work in progress. As you're growing, I'm growing too. Lalo na, kasi when I was mothering them, I was so young. So, while they were learning, I was learning too. Yeah. Parang hindi man perfect, pero I did my best. And even till now, I'm still learning to be a better mom. I will never stop being your mom. Kung dumating man sa buhay ninyo na you want to run to me, you want to consult me about something, I'm still your mama. Even may asawa ka na, even may mga anak ka na, you can always come to me. Kasi mothering never stops. The journey never ends. Journey never ends. Nag-iiba lang yung stage ng relationship ninyo. Pero andyan ako lagi. I'll be your cheerleader. I'll also be your worst critic. But all this is for you to develop and to be the very best version of yourself. Okay, Mama Ebi. Ma, it's your birthday also today. Happy Mother's Day and happy birthday. Ka-birthday mo si Danica. Though I don't often see you, it's not that I want it that way. It's just that mahal din talagang pamasahe papuntang Switzerland. But I just hope that you become a mom who's ito, sorry mami pero no holds barred na talaga. Sana lang mas maging demonstrative mom sa pagmamahal mo. You know, I learned to cook from you. And I would like to see the day that you cook for me again. You're not a mom who loves to embrace. You're not showy, pero I really long for that embrace. The kiss, tell me I love you. Because I always tell you I love you, pero parang you're so shy to be open with your emotions. It's okay. I mean, I'm not perfect, you're not perfect too, but we can all strive to be a better mom. And I hope we both work on that. Hindi naman porke malaki na ako, malaki na yung mga kapatid ko, parang you don't really care anymore what happens to our lives kasi ganun ang culture ng mga Swiss people, di ba? They're not really so attached to their children kasi nga bata pa lang sila, they're sent to boarding school, they're sent to finishing school, so they didn't grow up like that. So I just wish that one day you'll still be that mom that I used to wake up to before when I was a kid na every day you'll go to our room, you'll check, and then you'll call me, Dina, come here, stay in my room, and then
ako, yun lang baka wala ka ng balahibo sa kilikili mo kasi akong tigabunot ng balahibo ng kilikili niya. Pero I mean to say, yung closeness ba, sana maulit yon, and let's strive to be better mothers. But I love you, Mom, even if you don't see it. But I love you so much. I love you, Mama. Mama Alma. Ayaw niya magpatawag ng Alma, but, ako lang tumatawag sa'yo nun. Thank you. I always tell her na, naman, ano ba yan? Naiyak na naman. Oo, na-miss niya kasi. Hindi lang sana may miss. I think it's more of talagang ma-appreciate mo yung efforts ng mom mo pagka andun ka na rin. Yeah. Pag mom ka na rin. So, witness naman kami ng lahat ng pinagdaanan ni Mama. Na alam ko naman na you found your identity in God, na alam mo kung gaano kanya kamahal, na sana napaparamdam din namin sa iyo kung gaano ka namin kamahal, kahit na hindi kami, like ako, hindi kasi ako ma-text, hindi ako matawag, hindi ko alam kung bakit ako ganon. Parang hindi ako magaling sa telepono. Thank you for some reason. But pag nakakasama ko naman siya na tinatry ko talaga yung best ko na iparamdam sa kanya, ipakita sa kanya na mas special ka, namimiss kita, and all that. Sana nararamdaman mo, Ma, and yung mga nangyari in the past, alam natin na tapos na yon, wala na yon. Forgiven, nabura na yon, napatawad na rin tayo ni God. So, let's move forward, and please always remember na mahal ka namin at namimiss ka namin kahit na hindi ako palatawag or palatext. Nakita ko yung journey namin ni Mami na from maliit, frenemies. Ngayon naman, minsan frenemies pa din kami. Minsan, nangaaway, ang sungit. Tapos mamaya naman, ang bait-bait. Pero ako, I enjoy yung stage that we have right now na yun na nga, nandun yung respect ko, syempre, as sa kanya, as my mom. But at the same time, ang sarap na very open na yung communication na nasasabi ko sa kanya, parang ganito yung nafe-feel ko, ganito kanya, blah, blah. And I think, mas na-appreciate kita. Tari yung reaction niya. Kailangan ganun. Sige, anong reaction ko? Hindi. Na-appreciate kita. Every little thing or big thing that you do, you fixing our home, trying to decorate whatever, kung anong pwede mo i-donate, kung anong pwede mong yung mga pagluto mo ng food for us. So lahat yon, just remember na hindi namin yon hindi namin Nothing never goes unnoticed, yes, or appreciated. same with Oyo and Tin and Mark. Na-appreciate namin yun. And we love you. Ako naman, for all sa inyo, sa lahat, diba, ng mga babae sa buhay ko. Diba, kayo lang naman yung mga babae sa buhay ko at yung anak ko na babae. Alam mo yun, I deeply appreciate you. Hindi rin ako yung taong ma-text, hindi ako matawag. But, alam mo yun, I know that you know that deep inside, I truly love you all. And I truly deeply appreciate the things that you do. Diba? There are times that marami tayong mga misunderstandings, diba? Well, nobody's perfect. But, alam mo yun, I'm thankful kasi nandyan kayo pagka kailangan ko kayo. Alam niyo yun. Diba? Yung, alam kong anytime, you would go out of your way if I needed you. Diba? So, I thank you. Alam mo yun, parang... Kahit pa pag hindi mo kami kailangan, nandito Oo naman. Tsaka, yun na nga, being a dad, a parent, doon ko na-realize na ang sakripisyo ng magulang ibang klase talaga, lalo na ng nanay. Kaya nga sabi ko, it's the hardest job in the whole world, di ba? Being a mom, alam mo yun, na walang oras walang pinipili Mas matindi pa nga sa pagiging doktor Kasi at least yung doktor, sa totoo, may pahinga pa. Ang nanay, walang pahinga. Walang retirement. Walang retirement, di ba? So, At walang pay. yun na nga. Walang, Diba? walang bayad. So, I love you, Mama, Ate, and Love you, anak. Han. I love you. Dahil dyan, Kahit na mahihirapan ako, lulutuin ko pa rin yan. bulaklak. Pinid mo. Para sa'yo yan. Sa akin ba Thank to you. kay ate? Sa'yo.
Sa'yo yan. Thank you. Yan. Thank you. Ayan, no. Sure ka Oh, ba na Ate yun kay Mama Angie, D? may pang-display na Yes. tayo dun sa... Thank you. Sa inyo yan. Parang mas gusto ko yung purple. Charot. Namili pa. Oh, ito. De, joke. Kung alin. Thank you for Thank the you very flowers. much. And friends, at the end of the day, motherhood is not perfect. It is personal, it is painful, but it is joyful and real. Dahil sa bawat pagod, may pagmamahal. At sa bawat sakripisyo, may dahilan. At para sa lahat ng nanay na nandito ngayon at sa lahat ng nanay sa buong mundo, you are doing better than you think. Saludo po kami lagi sa inyo. Thank you, Ma, Ate, and Tin. Thank you for being good mamas dito sa ating House of D at sa ating buong pamilya. Dahil dito sa House of D, You are family!